Sa Pasay naman, ayaw lumikas ng ilang residente kahit baha na. Natatakot kasi silang baka pasukin na magnanakaw ang kanilang mga bahay. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, anong update dyan? Magandang gabi sa iyo, Cheryl. Pinasok natin sa maghapon yung ilang mga bahaing lugar dito sa Maricaban, Pasay at Bagamat. Sanay yung mga kapatid natin sa baha dahil bukod sa mababa yung ilang mga lugar ay malapit sila sa ilog. Nabigla pa rin sila, Cheryl, sa laki at taas ng tubig ngayong maghapon dahil sa halos walang puklat na ulan. Gayunpaman, gaya nga ng sinabi mo, marami sa kanila ayaw lumikas at titiisin na lang daw kahit bumabaha hanggang sa loob ng bahay. Todo-todo sa paglimas ng hanggang tuhod na tubig ang dalawang lalaking ito nang maabutan namin sa barangay 180 sa Maricaban, Pasay. Pero tila baliwala ang ginagawa nila dahil tuloy-tuloy naman ang ulan. Natanggal lang namin yung kapal ng putik para hindi mahirapan maglinis. Oo. Hindi ba nakakapagod? Nakakapagod po. Pero tuloy lang. Tuloy lang po sa habis ng sabay ng ilog para matanggal lang yung kapal ng putik. Ang loob ng bahay ng residenteng si Joseph Reblando, pinasok ng baha na may halong putik. Madaling araw pa lang daw, tumaas na ang tubig sa lugar. Nagpalala pa ang pag-apaw ng kalapit na ilog. Sa taas ng baha, ang ilang residente nakadungaw na lang mula sa kanilang mga bintana. Si Aling Cora Calake kahit may sugat ang paa, no choice kundi lumusong sa maruming tubig baha na palagi daw pumapasok sa kanilang bahay. 40 taon na silang nakatira dito, kaya reklamo niya, nakakapagod na maglimas ng tubig tuwing babahain sila. Iyak na nga lang ako pag nandyan na eh. Siyempre, itataas mo yung mga washing machine, yung mababasa. Ganun, iyak na lang. Nung magagawa dito na talaga ng bahay. Nakausap naman namin ang ilang residenteng ayaw pa rin lumikas kahit naabot na ng tubig ang bahay gaya ni Ron Manyosca. Sanay na rin po. Simula paglaki. Nakasanayan na rin po yung gantong sistema. Di ba mas safe kayo kung lilikas kayo? Kung sakaling talagang kailangan, lipat na po. Pero ngayon Medyo okay pa naman, nakakaya pa naman po. dahil ayaw magsilikas ng mga tao, nag-ikot na ang kapitan ng Barangay 184 para mamigay ng pagkain sa mga residente. Ayaw po nila pumunta ng barangay kasi minsan hindi naman po may iwasan, may mga mapagsamantala. Pagka pumunta sila sa barangay, pag umupa na yung ulan o yung baha, minsan nakikita nila may nawawala na sa gamit nila. Kasabay ng pagtaas ng tubig baha, ang di maawat na mga batang nagtatampisaw. May isa nga, nag-swimming na lang habang nakasakay sa salbabida. Ba't kayo naliligo dyan? Naglalaro? Ang karanasan ng mga tao dito, yung tubig baha, mabilis bumaba kapag medyo tumila o humina yung ulan. Pero pag ganito na napakalakas ng ulan, mabilis din tumaas yung baha. Umaabot pa nga sa ilang barangay ng lagpas tao. Yung ilan sa kanila, tsinatsaga na lakarin, palabas pag kailangan bumili ng pagkain. Pero pag hindi kaya silang sunduin yung mga ganitong bangka galing sa barabarangay. Bukod sa maitim ang tubig baha, kapansin-pansin din na masama ang amoy nito. Delikado talaga, ma'am. Delikado, kaya lang wala eh. Hindi pwedeng hindi lumusong. Pero sa delikado, talagang delikado po. Kasi dami rin patay na daga. Una nang nagpaalala ang Department of Health na iwasan ang paglusong sa baha lalo na kung may sugat para maiwasan ang mga sakit gaya ng leptospirosis. Pero kung hindi maiiwasan ay magsuot na lamang ng bota. Pagkatapos namang lumusong ay dapat nahugasan ng malinis na tubig at sabon ang mga paa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.